Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano energies for you ngayong New Moon in Cancer sa June 25, 2025 at 6:31 p.m. Philippine time. Ayan, so if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So for you, Gemini, itong new moon in Cancer is happening in your second house, no? Especially mga Gemini risings. So second house is about your finances, your resources, your money, your possessions. So maaring yung iba sa inyo, merong mga bibilhing bagong kagamitan. Can be anything. Bahay, lupa, sasakyan, gamit sa bahay. This can also mean a new source of income para sa inyo. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa work from home setup or yung mga online business or home-based jobs, ganyan. Because this has a positive aspect sa iyong fourth house, which is the family life, home life. So, some of you maaring mag-open ng business sa bahay, mag-open kayong tindahan, home-based business, ganyan, or new jobs. Also, maaari ring meron kayong i-install na security system sa bahay, mga locks, o kaya paglalagay ng gate sa bahay, pag-install ng mga fire, tawag nito? Yung sa fire alarm, ganyan. However, meron tong challenging aspect sa iyong 11th house, which is in Aries. Kasi meron kang mga goals and dreams na somehow parang nakaka-frustrate para sa'yo na ma-achieve. Because meron tong challenging aspect sa Saturn, tapos pa siya, conjunct pa siya sa Neptune. And Saturn is not comfortable or hindi siya masaya sa energy ni Aries. Kasi Saturn is about restriction. Aries is about taking action, pagiging impulsive. But Saturn is about delays, structure, discipline. So maaring ang maging challenge sa inyo rito is may mga plano kayo na bilhin, may mga plano kayong gawin, especially yung mga pag pagpupundar ng gamit. Tapos maaring magkaaberya, yung tipong kulang pala yung pera nyo or maaring may madelay sa matatanggap nyong pera or resources. So, it might create frustration sa inyo. Oo, na kumbaga parang yun na yung nakafocus na yung isip mo doon, pero biglang, oops, wait lang, may aberya. Sabi nga it doesn't mean na kapag dininay sa'yo, ibig sabihin, rejected na. It only means na, minsan, it means na dinedelay lang. Okay? Pero hindi siya dinedeny. Okay? So, you have to, parang, i-reassess mo rin, pay attention to your capabilities. Kung kaya ba. Kaya ba ng pera mo ngayon? Kaya ba ng funds mo? Kaya ba ng finances mo na bumili ng mga bagong gamit sa bahay? Kaya ba ng oras mo, ng panahon mo? Kasi second house is also about your abilities, your talents, your skills, na pwedeng nagmo-multitask ka, na meron ka ng source of income, tapos dadagdagan mo, pero medyo magsasuffer yung iyong time kasi syempre mas ka na preoccupied, no? So mas kailangan mong allocate ng time and energy. So you have to see kung kaya mo, kasi I see na meron ditong parang pumipigil or can be a blockage sa'yo for doing that. Yung iba naman, maaring may plans kayo of buying a property sa ibang lugar or sa ibang bansa.
na kailangan nyo munang pag-isipan if you really want that, if you need that, kung makakatulong ba siya sa'yo financially o hindi. Ito ba ay mag-generate ng income o magiging liabilities mo lang. Okay, so that is something that you need to reassess. Some of you, if you are planning to travel abroad o kaya mag-work sa ibang bansa, possible na makaka-experience ka ng delays or yung alam mo yung tipong may kailangan ka pang ayusin na pwedeng yung expectations mo ay hindi mo agad mami-meet because there are things na hindi mo napansin or hindi mo na asikaso, hindi mo na ayos, na pwedeng ikaw yung may fault nun, ikaw yung may pagkakamali. So you just have to do it. Ayusin mo lang, i-fix mo lang. Hindi mo kailangang ma-frustrate kasi minsan gano'n eh. Isipin mo na lang na yung mga delays na yan ay or rejection, yan ay protection para sa'yo. Pinoprotect ka from anything na hindi makakabuti para sa'yo in the long run. Okay? So, let's see what else. Pwede rin kasing merong mga travel opportunities sa ngayon na hindi pa i-allow for you. Maaring dahil meron kang mas importanteng kailangang pagkagastusan in the future. Yung mga ganon. Okay? So, just take it positively, mas optimistic yung mindset mo. Dahil may mga bagay talaga na hindi pa natin makukuha sa ngayon. We just need to be more patient. Okay? Pero eventually, bibigyan rin naman sa atin yan sa perfect time. Okay? Let's see what else. You have the Four of Cups. So, Four of Cups kasi is discontentment sa buhay. May mga times na parang nakukulangan ka sa kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung nagpo-fulfill sa'yo. This can be anything. This can be material things. This can be love. This can be your capabilities na gumawa ng iba't ibang activities. But you have to look at the brighter side of life na ano ba yung mga bagay na pwede mong ipagpasalamat. Ano ba yung meron ka ngayon na you will be grateful for or you are grateful for? Kahit simpleng bagay lang yan at maliliit na bagay pag pinagsama-sama mo, malaking bagay yan na something na magbibigay sa'yo ng inspiration, na masasabi mo na swerte ka pa rin. 'Di ba? So, yeah, this is about the attitude of gratitude for the things that you have, yung mga assets mo, yung mga bagay na meron ka. Yung iba, hindi lang naman, ang asset hindi lang naman yan sa material na bagay. Ang asset can also be your abilities, your skills. Kasi pwedeng wala kang pera sa ngayon, pero meron kang sarili mo, 'di ba? Meron kang abilities. May kakayanan ka, may talents ka na pwede mong gamitin para mag-generate ng income or mag-create ng money, 'di ba? So, you have the Five of Wands. So, meron ditong conflict or struggle. It's like a power struggle sa inyo. Pwede kasing malaki yung yung ine-expect sa'yo, no? Yung demands. Especially if you are, ikaw ay isang breadwinner sa family or ikaw mismo, malaki yung expectation mo sa sarili mo. That you have to do this, you have to do that. So, you have to be, sabi nga nila, you have to be good on yourself. Kumbaga, ano ba yung word na yun? Nakakalimutan ko. But, maging loving ka sa sarili mo. Don't be too hard on yourself, okay? Yeah, Oracle of Cups. So, this is about loving yourself, taking care of yourself, nurturing yourself. Na yes, may mga bagay na kailangan tayong i-improve sa sarili natin, but you also have to congratulate yourself sa mga bagay na na-achieve mo sa buhay. Okay? Ang goal kasi rito is hindi yung maging pinakamagaling sa lahat, but to be a better version of yourself na nag-i-improve ka, nag-grow ka, 'di ba? 'Yun ang importante. A win-win outcome is forecast. So, ibig sabihin na to, ano man yung maging resulta ng mga sinimulan mo. Like, example, source of income, pagbili ng gamit, trabaho, or plano mo for your finances.
ito ay meron pa ring magandang dulot sa'yo regardless, no, kung hindi to maging in alignment or umayon sa gusto mong resulta. Okay? See the bigger picture. Wow, I love this energy because ito yung pinapakita rito na mas malawak yung kung mas malawak yung pagkakaintindi mo, pananaw mo sa buhay, mas magiging madali para sa na tanggapin yung mga bagay na hindi mo kontrolado at gawin yung mga bagay na kaya mong kontrolin sa buhay mo. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.